Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang tawag sa akin ng isang OFW na nagtatrabaho sa Qatar. Katatapos lang yung tawag niya. Umabot yung tawag niya ng 27 minutes and 31 seconds. Suma total, nagpalabas siya ng hinanakit o frustration sa ating gobyerno. So sabi niya, sir, nanonood ako sa iyong vlog, latest nga napanood ko yung sabi mo, bakit tahimik si Boying sa nangyayaring korupsyon sa Bucor. Alam mo sir, mahirap mag-comment dito. Hindi kami makakomment dahil nasa Qatar daw sila. Stricto ang gobyerno doon, yung hindi sila basta-basta Kaya itinawag ko na lang sir, ang aking frustration o hinanakit sa gobyernong ito. Sabi ko, sige, makinig ako. Unang tanong niya, sir, kailan ba magkudita para patalsikin si PBBM? Wala, hindi ko siya sinagot. Nakinig lang. So na pag-alaman ko, taga Mindanao ito. I think taga Tagum sila. Panahon ng eleksyon, siya nangampanya for BBM. But ang pamilya niya, hindi BBM. Parang Isko Moreno ata ang karamihan ng kanyang family members. Siya BBM. So, ngayon, nagsisisi siya. Nabudol ako, sir, sa BBM na yan. Kaya, dapat magkudita na. Patalsikin niyang BBM. Walang maasahan natin sa BBM na yan. Ikininto niya yung hirap ng buhay niya as OFW. Dati sa Kuwait nagtrabaho, kailang masama ang kanyang amo. So tumakas daw siya, run away. Dahil hindi niya na makayanan ang trato ng kanyang amo. So na-stranded noong 2015, na-stranded sila sa embassy sa Kuwait. Ang dami daw nila, mga sobra 500. Hanggang ang nakatulong sa kanila si Mayor Digong Panon. Kaya bilib na bilib siya kay Mayor na naging presidente Digong. Dahil daw sa tulong ni Tatay Digong, Mayor pa ito hindi daw niya tinantanan ang pag-follow up sa kalagayan ng mga stranded na OFW sa Kuwait Embassy na pauwi daw halos lahat. Kaya malaking pasalamat niya kay PRRD. Sabi niya, ngayon kay PBBM, walang maasahan. Hindi naman siya ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon. Iba ang nagpapatakbo. Hindi niya nabanggit kung sino yung ibang nagpapatakbo. Kaya lang alam na natin sino ang power behind the president. Okay, so, ito ba? Inis na inis siya kay Boying at kay Senator Bato. Tawag niya kay Boying na kapit toko, mukhang, wala, kung ano ang pinagsasabi niya, medyo nagmumura na siya versus kay Boying. Ako naman, nakikinig lang ako. Kasi nanonood siya sa hearing sa Senado at saka sa House tungkol sa kapalpakan na nangyari sa Bucor. Wala na. Sobra na. Sabi niya, galit na ako. Bakit hindi pa yan mag-resign yung Boying na yan na talaga, kapit ako. So, ayun. Then, Bato. Ano naman ang kinagagalit niya kay Bato? Taga Tagum ito wala na, hindi na mananalo yung Bato na yan. Ang kinagagalit niya kay Bato, kasi ito, diehard supporter ni DJ Bantag. Believe na believe siya kay DJ Bantag na to a point na parang mayroong remarks si Senator Bato na parang naiinggit siya kay DJ Bantag. Para bang mayroong okasyon ba na pinuri ni PRRD noon
panahon pa ni PRRD, pinuri niya si Bantag. At ang reaksyon ni Bato doon ay parang nainggit. Sabi niya, bakit siya mainggit? Na senador na nga siya, PNP chief na siya, bakit siya mainggit kay Bantag? Na itong si Bantag, nagsusumikap lang. Bilib ako Bisaya ito, taga Mindanao, kaya lang ang laki ng paghanga niya kay DJ Bantag. Nagsusumikap yung tao. Tapos, kainggitan pa yan ni Bato na yan na tinawag pa niyang kalbo. Hindi ko na yung bobotohan yung kalbo na yan. Sabi niya. Ano ba? Yung pagtatanong sa Senado, inis na inis din siya kay Bato, yung kalbo. Kasi, wala daw. Parang si Bato pumapabor pa kay Katapang at kay Bautista. O, di ba? Napansin niyo yun? Ano bang klaseng? Parang hindi siya PNP chief. Ang layo niya kay Congressman Acop. Pag nagtanong si Congressman Acop, direct to the point na ang isasagot, yes or no lang. Huli talaga yung Katapang at Angie. Itong si Bato, yung mga questions niya, guiding questions para makalusot, para parang make look good itong si Bautista at Katapang. Naisip ko, class 86 si Bato, class 81 si Katapang sa PMA, wala na yan. Parang, ako, naminusan na ako ng pagkabilib kay Bato, yung ganong klaseng pagtatanong niya. Mahina talaga. Anyway, yun. Galit. Itong caller na ito, galit na galit kay Bato. Ano pa? Galit na galit din siya kay Senator Robin Padilla. Ano ba yung Padilla na yan na papugi-pugi pa? Dismayado ako. Sabi niya, yung tinawag pa niya nga kakosa o tol, yung mga preso. Ano ba? Parang hindi siya senador. Senador na siya. Dapat umastang senador na siya. Hindi yung patol-tol pa siya, kusa-kusa pa. Wala siyang parang wala nang dignidad si Robin Padilla sa ganong pagtatanong. O, napansin nyo rin ba yun? Wala. Nawalan ako ng gana kay Robin Padilla yung ganong pakulo, papugi. Ito, galit din siya kay Katapang. Utal-utal si Katapang. Sabi niya, wala na talagang wala nang maasahan dyan kay Katapang. Ano pa? Ayun. Sabi dapat magkudita na. Again, hindi ko siya sinasagot. Kasi, personally, ako nakaranas ko kasi sa kudita. Napasama ako noon sa mga kudita and it's wrong. I believe the armed forces will never again ma-involve sa mga kudita. Kaya wag na po tayong umasa. Ang ating armed forces, very professional na ngayon. Let yung legal process, due process. Kung ang taong bayan, dismayado na sa administrasyong ito, impeachment. That's the only way. Hindi na kudita. Okay? O kung walang impeachment dahil super majority sa Kongreso ang sumusuporta kay PBBM, sorry to say this, tiis na lang tayo hanggang 2028. But to me, I'm still hopeful. Sana, more than 1 year pa naman lang ang PBBM. Although, mayroong kapalpakan, kaya meron ding magagandang nagagawa. Magdasal na lang po tayo. Bigyan natin ng enough time ang PBBM admin. 2 to 3 years more, I believe na may pagbabago pa rin. Optimistic kasi ako eh. Isa naman lang talaga ang nanggugulo sa administrasyon, yung the power behind the president. Sino yan? Yung first lady. Siya, yung pakikialam niya sa gobyernong ito, nahihirapan ang presidente na magbalanse.
awang-awa na rin ako sa ating presidente kasi hindi niya alam kung paano niya ibalanse yung pagbigay ng pabor sa mga iba't ibang grupo na nakatulong sa kanya nung eleksyon at yung hangarin niya na talagang taus-puso na magserbisyo. So, prayer po ang kailangan para sa ating presidente. Hindi po kudita. Okay? Bahala na ang mga senador, congressman mag-initiate ng impeachment kung gusto nila. But to us, let's just be patient with this administration and let's pray sa ating mga government leaders na ma-enlighten sila na ang kanilang unahin, bayan muna, bago yung bulsa, bago yung sarili.